Kami nagbabalik po dito sa Kaitanen Action Case to Face ang paghaharap. Narito po ang nagrereklamo, si Jason, samantala ang inirereklamo, si Brian. Welcome, Jason. Brian. Sa isang banda, sa iyo, Brian, kasi sinabi, sobrang pagmamahal mo sa nanay mo, hindi ka na nag-isip, sugod. Ikaw naman, parang nagtaka ako, ba't hindi mo nga kinasuhan kagad? Sana alam niyong dalawa kung gaano kayo ka-blessed. Ikaw, kung hindi ka dapat nakakulong na, patay ka na. Diba? Kaya ako naman sinabing patay ka na kasi nga, tinitignan ko, diba? Kung halimbawa lang, natsambahan lang, diba, na unang saksak na, katulad sinabi mo, kumuha ka na ng bote, kaya lang may tama ka na. So, tingin ko, nagdilim na rin ang... Baka po yung yung pagpaunang bitaw niya ng saksak. Pero kung alam ko lang po na ganun gagawin niya yung gabing yun, makakadepensa din po ako siguro. Yun nga, ibig sabihin, pag depensa mo, Apo. usually, hindi lang para masaktan siya. Siyempre, pupuruhan mo na rin. Opo, nakatalikod kasi siya. So, yun ang ibig sabihin, Brian, na mahal ka ng Diyos, binigyan ka ng second chance. So, punta muna tayo sa batas. Unang-una kasi, isa lang ang excuse ng isang tao pag gumamit ka ng violence, which is self-defense. Siguro may isang exception. Kapag nahuli mo yung asawa mo nakikipagsiping sa iba, napatay mo yung tao, hindi ka paparusahan. Yun lang ang exception sa batas. Kasi nire-recognize yung batas, baka nawala ka sa sarili mo. Everything else sa batas, ang excuse lang ng violence pag dinipensahan mo sarili mo. So, assuming meron siyang nabastos, meron siyang napatay, ang batas natin is magsumbong ka. Diba? At magtiwala ka sa batas, magtiwala ka sa otoridad na masosolve iyon. Ang nasa utak ni Jason is kabuhayan niya rather than makagante. So, Jason, tanong kita, tingin mo sincero naman si Brian sa paghingi niya ng pasensya? Okay lang naman po yun. So, naniniwala ka naman sincero yung pag-sorry niya? Oo. Pero syempre, may danyo sa'yo. Hindi ka nakapagtrabaho, nagpagamot ka. Okay. Yung isang issue niya kasi, ang tingin niya kasi talaga, si June. Nakisali po. Hindi lang nakisali. Tingin niya, yun ang nagsusi sa yung magalit ka. Siguro po. Dahil may issue din kayo nun, di ba ya? May issue nga kami noon. Pero pinatunayan ko naman sa kanya. Mali yung binibintang niya. Huwag na natin ikomplika. Kasi, Apo. di ba, kung siya, may relationship kay June, ikaw meron problema. Di, wala naman po akong problema. Ibig sabihin, labas na siya doon, Apo. labas ka. Ang point niya lang, Oo. huwag mo nang pagtakpan. Sige. Eto, Brian, no? Kung ikaw ay may trabaho, sasabihin ko talaga, bayaran mo. Pero, nag-aaral ka pa ba? Hindi na po. Naghinto po. O, sige. O, eto deal ko sa inyo. Ako na magbibigay nung 1 buwan niya. Pero mag-aaral ka. Opo. Babalik po talaga ako sa alis po. Kaya nga, so, pinakatrabaho mo, mag-aral. Kasi hindi naman pwedeng tutulong na lang kami, tapos ikaw, sorry na lang. Hindi ka naman magsosorry kung tingin mong tama ka di ba? Oh. So, tama ka, naggalit ka, kung tingin mo inipuan. Pero mali na ang reaksyon mo, manaksak. Di ba? Okay. So, dito ko rin papasok elemento ng batas. Sabi mo kasi, di ba, sa barangay, pinapirma kayo. Ang pwede mong patawarin ay yung civil liability. Opo. So, nung gumawa ka ng masama sa kanya, 2 ang liability mo. Criminal and civil. Anong pagkakaiba? Yung civil, yun yung danyos, yung hindi siya nakapasok, yung panggagamot. Yung criminal, yun yung utang mo sa society na may ginawa kang illegal. May mga illegal na pag ginawa mo, ang complainant lang ang pwede mag-complain. Halimbawa, kung sinabi kong nilibel ako ni Jason, ako lang pwede magdemanda nun. Hindi pwedeng magdemanda ang polis. Pero halimbawa, ginulpi mo ako in public. Hindi lang ako yung nasaktan. Nasaktan yung peace and order. Kasi magkakagulo tayo. Apo. Theoretically, ikaw at yung barangay, hindi mo pwedeng ipatawad si Brian doon. Apo. Pwede kang kasuhan, Brian. Pero may komplikasyon kasi yun Iba yung liability, iba yung mapapatunayan mo. Opo. So, syempre, kung sasabihin ng barangay at sasabihin ni Jason, wala naman po magtitistigo, so mapapalaya ka rin lang. So, sa batas, may practical din na aspeto na yon. And of course, mga katulad mo, Brian, sino sa amin ang gustong, kahit sabihin mong 5 taon lang yung kulong, paglabas mo, lalo kang hindi na pag-aral, lalong matigas ang puso mo, kung may nangyari pang masama doon, naturuan ka ng mali sa kulungan,
So, walang magbe-benefit di ba? Oo. Sa ating mga kababayan, lalo po sa mga barangay, huwag kayong iinom ng hindi nyo kaya. Opo. Kasi hindi po excuse sa batas na ikaw nakainom. Kung iinom ka, kailangan kaya mo, yung galit mo, etc. Di ba? Ano bang pangarap mo, Ryan? Police. Police. I hope 10 years from now, maging guest ka namin ulit, naka-uniforme ka na, at maganda na ang example mo. I hope yun ang purpose dito. Sa'yo, Jason, so tutulong kami. Ano ba trabaho mo? Maintenance po ako ng isang paupahan po. Kung ikaw magte-test na ka pa at magkakaroon ka ng skill, yung 15, madaling maging 20, maging 30 yon, di ba? Opo, tumataas po. Sana nga, hindi lang kami makatulong sa legal. Yung word na ginagamit namin, may transformation. Pagpunta dito, may pagbabagong nangyayari. Mark, Matt, anong observations nyo? Add ko lang ho, Kuya Alan and Tito Boy, na for the benefit na rin ng viewers. Kasi usually, laging sinasabi yan na nandilim paningin ko. So sa batas kasi natin, kumbaga ang closest na sa nandilim yung paningin, we call it yung passion or obfuscation. Ito ay hindi siya exempting, hindi rin siya justifying, mitigating lang siya. So liable ka pa rin sa ginawa mo, babawasan nga lang yung penalty na ibibigay sa iyo. So for example, yung sa harap mo, hinupuan yung nanay mo. Inupakan mo ngayon. Yun yung sinasabi niyang bababa yung penalty kasi nga, kinikilala ng batas na yung pusok ng damdamin yung galit mo. Pero halimbawa, nakwento sa iyo one week later na pare, ginanon ka. Hindi in-excuse yun kasi parang ina-assume nung batas na ano mo na yung nahimasmasan na. Siguro po, dagdag, no? Pinupunto niyo po, Tito Boy, kanina sa interview, kung kailan nangyari yung panghihipo, di umano, tsaka yung pananaksak. So, mahalaga po yung time element. Mahalaga na yung ginawa mong aksyon to defend another person or yourself, malapit dun sa pangyayari. Yung allegation, October pa last year, nanaksak February. So, sa kahit ano pong angulo natin tingnan, kung papasok man yan sa justify self-defense of relative or stranger, or nandilim ang paningin mo, parang hindi po siya hindi po niya ma-modify yung circumstance or yung level of liability mo. So, kung ano mang ginawa mo, yun talaga yun. Like, hindi natin mo-consider yung mga ganong klaseng sitwasyon. October nangyari yung di umano'y hipuan, pero nasabi lang sa akin ngayon. So, hindi ba yan admissible halimbawa sa korte na ang reaksyon ko ay base sa ngayon? Ngayon sinabi sa akin na hinipuan ang nanay ko. Pero yung kunento lang kasi sa'yo, Iba? may duty kang alamin kung totoo ba yun o hindi, di ba? To the point naman sa kung ano ang totoo, noong sinabi ng nanay ni Brian na siya'y hinipuan as opposed to the testimony of Jason na sabi niya ay nasagi lamang. Gaano kahalaga yung testimony ng babae in this case na sinabi niyang ako'y nahipuan, ako'y na-violate? Sa lahat, Kuya Boy, na aligasyon ng kalaswaan, nahipuan, na assault, na abuse, or kahit na sa physical, ang naging problema nun all throughout history, yung sinasabing ang may alam lang kasi kayong dalawa. So, yun ang problema, Kuya Boy, dun sa yung matter of evidence, no? So, having said that, ang problema, Kuya Boy, kapag ikaw ay kinuha mo ang batas sa sarili mong kamay, nawawala dun sa issue. So, kung ang ginawa halimbawa ni Brian, kinausap yung mami niya o kaya dumiretso sa barangay na hindi ka tanggap-tanggap sa akin na hindi na-solve to, ipatatawag si Jason. Kung ako ang nasa posisyon ni Brian, nakainom, confirmed by the kainuman na hinipuan ng nanay mo noong October, ang personal reaction ko, sobra siguro akong magagalit. Kahit bigyan mo pa ako ng 1 linggo, 2 linggo, 2 buwan, hanggat hindi ko nakikita yung ng abuso, hanggat hindi ako makakabawi, hindi ako titigil. Ano yun? Pero ano ba yung nasa batas? Yung nasa batas, hindi ikaw yung gaganti. Magsusumbong ka. Tapos pabayaan mo. So kaya Alan, anong pwede nating gawin sa kanila? Bilang pag-honor din namin sa ikaw ay nagsosorry, babantayan ka namin, mag-aral ka, and basically,
imbis na bigyan kita ng allowance sa pag-aaral, yung 1 month ni Jason, tayo na. Di ba? Ikaw naman, Jason, ikaw na bahala mag-repair sa lahat. Kaibigan mo naman yung kapitan, paabot mo sa mami niya kung hindi naniniwala. Sorry. Di ba? And then, yun nga, mag-ayos tayo ng walang gulo dun sa lugar nyo. Di ba? Alam mo, Brian, pagka bata ka, lahat parang kalaban ng mamadali, sayang. Pero pag nagkakaedad ka na, nakikita mo gaano ka valuable ang time pag bata ka. So sana nga, maging magandang lesson, magamit mo sa tama. Maraming salamat sa inyong dalawa. Brian, ipagpatuloy mo ang pagmamahal mo sa iyong ina at sana maitamang expression. Paano mo ka magmahal ng ina? Gumawa ka na lahat ng paraan. Kaya eh. Kaya gusto magpulis. Oo, di ba? Aral. Kung ano man ang kayang gawin para mapalapit ka doon sa iyong pangarap na mapagsilbihan at mahalin ang iyong ina. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang... Sa harap ng kapitan ng barangay, naibigay rin sa wakas ni Brian kay Jason ang 15,000 pesos bilang danyos sa nagastos ni Jason sa ospital. Isang mahalagang hakbang ito patungo sa pagsasaayos ng kanilang alitan. Today po, nagkaharap muli yung complainant natin na si Jason Sibilieja at ang respondent na si Brian upang pag-ayusin po natin sa opisina namin. No? At buti na lang po, na-settle po natin today yung kanilang problem at nabayaran na po ni Brian yung hinihinging 15,000 na danyos perjuicios. Kaya si Jason po ngayon ay hindi na magpa-file ng complaint against po sa ginawang pananaksak ni Brian sa kanya. Pero hindi lang ang usapang pinansyal ang naresolba ng programa dahil sinamahan rin ng team ng CIA with BA si Brian sa Trinidad Texon Elementary School para alamin ang proseso sa pagpasok sa Alternative Learning System o ALS. Binigyan siya ng enrollment form kung gusto niya magpatuloy na pag-aaral. Pwede siyang pumasok next school year beginning June 2025. Ano po? So ang kailangan niya lang actually is yung enrollment form which is okay naman na po, nabigyan na natin siya. Sa tulong ng barangay at ng Cayetano in Action with Boy Abunda, hindi lang hustisya ang naibigay kay Jason. Nabuksan rin ang pintuan ng bagong pag-asa para kay Brian.